Ayan, luto na yung lechong manok ko. Kaso nga lang, yung kawali isunog. Pero hininaan ko na yung apoy dyan ha. Kaso nga lang, gusto kong tostado yung manok. Ayan, masarap. Masarap ang pagkatimpla. Tara, ibigay natin dun sa anak ko. Siya muna ang unang pagkakainin ko. Yan. Sarap. Ayan, mahaba-habang voice over natin. Kasi, yung camera ko, nakalimutan kong i-turn on your speaker niya. Kaya wala tuloy sound. Ayan. Ngayon, ang natin, magluluto tayo ng lechong manok. I-oven natin. Yan ang tanghalian naming mag-anak. Nandiyan kasi asawa ko. Sabado ngayon kasi. Kaya yun, nagluto ako. Isang lechong buo. Hindi pa namin yan naubos. Ayan. Ipiniprepare ko yung sauce niya. Yung sauce niya, secret ingredients yan. Simple lang ang paglechon manok ko. Medyo may sabaw. Kaso nga lang, kapag inilagay mo yan sa oven, sisipsipin niya yung sabaw niya at yung manok, yung manok na yan. Simot sarap ang pagkaluto. Pati yung buto, pwede mong kainin sa lambot. Umili ako ng kikuman sa Makro. Mura lang, nag-11 lang Makro. Sabi ko sa inyo, talamak ang bintahan ng rito eh. Yung mga bilihin sa shopping mall. Napakamura. Halos ipamigay na nila yung mga bilihin sa shopping mall. Ayan. Ayan, sauce niya. Ano yan? Bawang sibuyas lang naman nilagay ko dyan. Ketchup at tsaka lemon, tsaka ano ba yun? Parang adobo style na barbecue style. Ganon style ang sauce niya. Tapos, ang pagkaano ko dyan, nilagyan ko ng yan, magic sarap para mas masarap. Ayan. Tapos, nilagyan pa ng lemon para mawala yung lansa. Hindi ko alam kung nilagyan ko ng luya yan. Nilagyan ko ng luya para pampaalis ng lansa. Ayan. Wait lang at parang may hinahanap yata akong dyan, luya. Ayan luya. Para mawala yung lansa. Ayan, i-mix lang yan, luya powder. Marami dyan dito sa sa Czech Republic. Ayan, ibuhos natin sa manok. Ayan, ganyan lang yan. Frozen pa yung manok pero inalis ko na sa kaninang umaga, binabad ko sa tubig. Mga 2 to 3, 4 hours. Ngayon medyo malambot na. Wala na yung pagkayelo niya. Ayan. Kunti pang tubig kasi kailangan na nakababad yan sa tubig na may sauce. Para pagkaluto niya, walang problema yan kahit na maraming tubig yan or sauce niya. Yan, pag naluto sa oven, mawawalang tubig niya. Oh. Ibang style ng paglilitsong manok ko. Kaya gayahin niya ako, masarap. Oo. Hindi yung iba kasi basta nahaluan na ng ingredients, wala nang sauce na ganyan ang nilalagay. Yung dry ba? Tapos parang binabarbecue style nila. Ang pagkalitsyon ko sa akin, ganyan ako maglitsyon ng manok. Kailangan may sauce para yung sauce, kung hindi may binabad yung yung manok, ayan, yung sauce niya, sisipsipin ng manok. Masarap pagkaluto, pag nasipsip niya yung yung sauce na yan. Kompleto ricado yan. Lahat mayroon yan. Kahit na kayo, timplahan niyo kahit na anong gusto niyo, pwede. Kasi kayo nang bahala kung medyo maalat or medyo matamis ang gusto nyo. Yung timplado lang gusto nyo. Kaso nga lang, lagyan nyo ng medyo maraming tubig kapag nilagay nyo sa oven para sipsipin niya yung yung lasa ng sauce.
Ayan. Don't worry, hindi yan nilagang manok. Ano yan? Makikita nyo mamaya. Masarap yan. Don't worry. Ako ay professional tagaluto sa Taiwan. Kaya marami na akong nakitang mga customer po nung unang nagluluto ako bagong open ng restaurant. Puro reklamo. Kaya sa reklamong yan, naranasan ko na yung mareklamo. Alam ko na ang style. Ayan. Kasi dati nagdi-deliver ako sa Taiwan Factory. Mga pagkain ng mga Pinoy, yung mga contract worker. Ayan. Kung minsan nagdi-deliver ako ng mga pagkain nila mga 100 or 200 pieces na yung bang pintang box, yung box. Oh. Ayan. Ayan, magmamas potato ako doon. Kaya marami na akong naranasan sa mga pagluluto na mga reklamo. Sa karanasan kong yan, natuto at natuto na rin. Ayan. I-bake natin yung manok mga 2 oras. Habang nagbe-bake ng manok yan, kung anong gawin nyo, pabayaan nyo lang sa oven yan. Malulutong mag-isa. Ayan. Magugas muna tayo. Magugas muna tayo ng pinggan. Ayan, tingnan nyo sa madilim na. Kasi tanghalian namin yan. Nag-agahan kasi kami or gumising ng tanghali, mga alas 10 yung isa, alas 11 yung isa. Yung isa naman bata, alas 2 gumising. Kaya yun. Iba-ibang gising namin. Kaya late na ako nagluto. Kaya yan, ang tanghalian namin, alas 8 ng gabi. Iba, diba, ang tanghalian namin. Dito sa amin, hindi kami sabay-sabay kumakain minsan. Kung minsan, yung gutom yung isa, kumain lang. Pag ayaw kumain, huwag pilitin. Ganon ang style namin. Hindi kagaya sa Pilipinas na tanghalian na, hapunan na, breakfast na, kailangan gumising ka. Kung hindi, mawawalan ka ng ulam pag marami ka mga kapatid. Kaya kailangan agahan mo ang gising or hindi malit sa hapagkainan. Ganyan ang style. Ayan. Naglilinis ako. Araw-araw marami ako nililinis diyan. Grabe. Ayan, habang naglilinis tayo, hinihintay natin mabake yung oven. Ayan, nakabili ako nito on sale, yung pre-bake na tinapay. Tapos, pag naluto ganyan, binuksan namin, nag-bake ang asawa ko minsan, masarap. Masarap sa agahan. Ayan naman, yung tom yum, yum, yan, Thailand na noodles, masarap. Maasim-asim. Nag-on-sale din. Half price din. Kaya, sabi ko sa inyo, maraming on-sale dito. Pag budget ang pera mo, maghanap ka lang ng on-sale. Marami. Kung halimbawa, tourist kayo rito, kung talagang magtitipid kayo, kasi karamihan naman sa hotel is, kapag naputahan yung hotel is free breakfast. Ang gagawin nyo na lang, bumili na lang kayo ng pagkain nyo sa groceryhan. Maraming mura. Or di kaya sa fast food. Napakamura sa fast food. Sa 100, mabubusog ka na. 150, mabubusog ka na. O di, compute ninyo yung pera ninyong magagastos. Halimbawa, 2 weeks kayo rito. O di, taga 200 per day. Pwede na. Kaya super tipid. Kung ang gagalahan ninyo is doon lang sa Praha, sa gilid ng Praha, marami na kayong magagalahan doon. Ang bus naman dito is yung iba na bus, free. Yung bus 600 at 500, free. Yung mga bus dito, kung bumili ka ng ticket, kung minsan one day, ang ticket, mabibili mo magkano yun? May vlog ako dyan, manood na lang kayo. Kasi isang ticket is 37
kalahating oras mo nang magagamit yun. Kung 24 hours mo gamitin, di makakamura ka. Ayan. Wait natin maluto yung manok. Nakahiga sa mainit na lugar. Ayan. Maingay yung anak ko habang nagbo-voice over ako. Dinala niya ba sa tamakmak na classmate dito sa bahay namin. Tingnan niyo, ang ingay. Naglalaro sila ng ng games. Roblox na naman. Ayan, naririnig ninyo. Ang ingay nila. Sigaw sila ng sigaw. Maya naghahabulan. Naku, bagong linis ba naman ako doon sa sa sopa namin. Nagkakalat na naman. Mga bata talaga eh. May uuwi na yung isa dyan eh. Tinawagan na ng nanay. Yan. Tingnan niyo yung anak ko dyan. Dyan. Ayun na, kanina Ayan, naglalaro ang anak ko doon. Doon na. May rice pa ako. Ayan, may rice na ganyan kalahati. Ay, yung box na yan, isang kilong malalagyan yan. Kalahati na nga lang eh. Ayan, napakasarap ng ulam kung mayat-maya. Rice with kamatis. Masarap. Ayan. Tagal na manok na maluto. Gutom na ako dyan eh. Ay, yung blouse ko naman, kanda-kanda hulog na. Nangayayat na ako. Ayan, rice is life po para sa akin yan. Kailangan sa bahay, may stock ako ng rice. Pero sa mga taga-check, kahit na walang rice na stock, okay lang sa kanila. Huwag lang maubusan sila ng pasta, spaghetti pasta, or potato. Yun ang kailangan i-stock nila sa bahay, or tinapay. Yung tatlong pangunahing pangangailangan nila sa bahay. Kahit na walang rice, okay lang sa kanila. Kahit na isang taon na hindi sila kumain ng rice, okay lang sa kanila. Ayan. Ayan. Ayan, medyo maluluto na yung lechong manok ko. Tingnan natin maya. Ayan. Hinahawakan ko yung blouse ko, baka mahulog sa harap ng camera. Nangangayayat na ako eh. Hindi pa ako kumakain ng tanghalian na hapunan. Breakfast lang. Mag-aalas 9 na ng gabi eh. Ganyan kami sa bahay. Ayan. Ayan, magluluto ako ng kanin. Ibang style ng pagluluto ko ng kanin. Ayan, for 2 scoop na rice, isang water lang, isang cup na water lang. At saka haluan, ibabad mo yan sa mantika at saka suka. Parang ganyan kayo magluto. Yung ganyan magluto ng mga Tsekwa sa bahay nila. Natuto ako sa kanila. Kasi pagkaluto niyan, masarap. Ayan, kunting kunting suka lang. Lagyan mo ng kunting asin. Nilagyan ko ng kunting asin tapos haluin mo yan. Ganyan pagluluto ng perfect na rice. Kaso nga lang, huwag nyong masyadong damihan ng tubig pag binabad nyo yung bigas sa ganyan. Kasi kapag halimbawa 2 scoop ang niluto nyo, kailangan huwag masyadong maraming tubig. Kailangan 2 scoop na ganyan, for example, 1 tasang tubig lang ang ilagay ninyo. Kasi ibababad nyo yan ng mga kalahating oras bago lutuin. Kung hindi, kung 2 scoop na bigas ang nilagay ninyo, 2 scoop na tubig din ang nilagay nyo, magiging bilasa yung kanin nyo. Magiging lugaw. Kaya ganyan ang pagluluto. Ganyan ang technique sa pagluluto ng masarap na kanin. Parang sushi style pagkatapos. Ayan. Wait nyo mamaya, makikita nyo. Perfect yung pagkaluto ko ng kanin mayat-maya. Ganyan muna, ibabad muna natin. Ay, natuto ako sa sa anak ko na kapag nagluto, nilalagyan niya ng suka at saka asin at saka yung mantika. Ayan.
Sa kanya ako natuto eh. Kasi ayaw niya yung parang lugaw style na kanin, yung malambot na malambot. Gusto niya para yung sushi style na pagkaluto. Ganyan magiging outcome niyan, mayat maya. Masarap. Kahit na kunting sabaw lang ng lechong manok nang nilagay ninyo, yung mantika ng manok, sarap na, ay, masarap na yan. Kasi timplado na yung ano, yung bigas, ay yung rice. Masarap. Gaya na magluto ang mga malalaking restaurant sa Taiwan. Kasi nung nagluluto ako, nung may, ano, nagdi-deliver ako ng, ng, uh, ng mga pagkain sa mga Pinoy sa factory. Ang ginagawa ko lang, ano lang, parang magsasayang lang. Magsasayang lang. Tapos, ano na, kung ilang scoop na bigas, ganun din. Wala nang timpla-timpla, wala nang asin or oil. Ganun ang ginagawa ko. Kaya parang walang timpla yung kanin ko dati. Ayan. Natuto lang ako sa anak kong ano, may restaurant. Kaya ginaya kong style niya. Masarap. Subukan ninyong magluto ng kanin na ganito style. Lagyan ninyo ng sukat, mantika at asin. Masarap. Ayan, wait natin yan. Wait, ayan, pag hindi ko pa yan ino-on sa, ano, sa talagang turn on na pagluluto, binabad ko muna yan, dyan. Pero yung temperature niya, yung ano, inilagay mo lang sa rice cooker, katapos, naka-on lang yung ilaw. Pero hindi pa naka-turn on yun para sa pagluluto. Ganon muna yung style. Ilagay nyo muna dyan, mga 15 minutes to 30 minutes. Pwede. Kung nakalimutan nyo, halimbawa at may ginagawa kayo, mga 40 minutes na ibabad nyo, okay lang. Pero ang mabilis na pagbababad, 15 minutes, okay lang. Oo. Wait natin. Ayan, malapit na maluto yung lechong manok ko. Tingnan niyo, oh. Buksan natin. Ayan, medyo na, ayan, malabo yung camera. Medyo naubos na yung tubig niya, yung sauce niya. Kasi sinisip-sip ng manok. Ayan, tingnan niyo kanina parang nilagang sinigang na manok. Ngayon, ubos na. Yan ang magiging sauce niya. Masarap yan. Tapos, maya, yung bali, kunti pang sauce niyan, ipapahid sa ibabaw, babalik ta rin yung manok para sa ibabaw, ay sa likod niya, nasipsip na niya yung ano, yung sauce niya, yung timpla ng ano, ng sauce niya. Ngayon, maya, babalik ta rin natin para masipsip naman nung ano, ng, sa ano ba yun, sa tiyan, yung ano, yung sauce niya para mas masarap. Ayan, gayahin niyo yung style ng paglilitsyon ko. Kasi mas masarap to. Ayan, tingnan niyo. Oh, malabo na naman yung usok ng ano, yung usok ng oven, napakainit. Ano lang yan, 180 degree. Binabaan ko yung ano, yung degree niya. Kanina nung pag-umpisa, kailangan mataas, mga 200 degree. Pakulo, habang kumukulo, pag mainit na, mga 20 minutes na, tsaka nyo bababaan yung ano, temperature ng oven niyo. Kasi kapag napakataas, masusunog kaagad yung balat ng manok, eh, mawala ka rin kaagad yung ano, yung sauce niya. Kaya yan, hinaan nyo yung ano, yung oven, yung temperature niya, ayan. Tingnan niyo, oh, yung sauce niya, napakasarap ng sauce niya. Ayan. Hindi pa yan luto. Ano pa yan? Babalik ta rin muna. Ayan, nasipsip na. Ngayon, sa likod naman. Pangalawang ano ko na to eh, baliktad. Ayan. Tingnan niyo yung sauce. Parang ano yan, adobo barbecue style ang sauce niya. Masarap. Hindi malansa ang pagkatimpla kasi hinaluan natin ng ano, ng na ba yun, yung luya, tsaka kunting limon. Masarap. Parang kahit na aalisin niyo na yung ano, yung sauce niya ngayon, tapos habang kumakain itago ninyo,
At habang kumakain kayo, yan ang sauce nyo sa kanin nyo. Napakasarap kasi parang adobong manok yung sauce niya. Ayan, ibalik natin. Mga kalahating oras pa yan. Hindi pa yan luto. Ayan, habang hintay nating maalis yung sauce niya. Ayan, yan. Yan lang yan. Ayan, pabayaan muna natin sa obot niyang manok. Hininaan ko pa yung temperature ng oven eh. Habang mahina, mas maganda. Kasi naluluto talaga yung loob niya. Katapos yung sauce niya, niluluto siya ng sauce niya eh. Bababaan ng temperature. Huwag masyadong nagmamadali kayo, hindi mataas ang temperature ng oven ninyo. Kahit ang pagkaluto, kailangan mag-bake kayo ng manok, yung hindi kayo gutom na gutom. Ako nga gutom na gutom nga natiis ko ng 2 oras. Wala pa akong agahan, tanghalian niya. Agahan, isang tinapay lang. Pero tanghalian wala pa, hapunan wala pa. Kasi mag-alas 9 na yan ng gabi. Ganyan kami kasi, ayan, turn up na, naluto na sa wakas. Makakain na rin ako. Ayan. Tingnan ninyo, oh. Ayan. Tingnan natin ngayon. Ayan, nasip-sip na niya yung sauce niya. Tingnan niyo, oh. Nawala na yung sauce. Ayan, nung pagbaliktad ko isang beses, dumikit yung balat. Kasi yung kawaling yan, hindi naman na sticky. Ayaw kong gamitin yung para sa cake. Mangangamoy lechong manok yung paggawaan ng cake ko. Kaya diyan ko na lang nilagay, ibinake sa kawaling yan, non-sticky. Okay lang. Sa bahay lang naman eh. Yan, iserve na natin sa asawa at anak ko. Ang binigay ko dyan sa anak ko is yung legs, tapos sa sako. Tagis sila ng paa. Yung sa akin, yung kinuha ko, yung buto-buto, kasi ayaw nila ng buto eh. Yung mashed potato ko, asawa ko ang gumawa niyan, kasi expert siya eh. Siya ang nagtimpla ng mashed potato. Nilaga ko lang, siyang nagtimpla. Kasi pagkain naman nila yan eh. Hindi ako mahilig sa mashed potato eh, sila lang mag-ama. Ayan. Masarap ang pagkatimpla niya eh. Ayan. Ayan, tinuruan kong yung anak ko sa Taiwanese na may restaurant. Ng paano gumawa nito, mashed potato, tsaka yung gulas. Binibinta niya sa Taiwan, masarap, maraming umu-order. Yung beef gulas. Tuturuan ko rin kayo kung paano pagluto ng masarap na beef gulas. Kasi ibinigay ko ang ingredients sa anak ko sa Taiwan. Mabinta. Ayun, tinuruan ko na mga 1 buwan kasi nagbakasyon ako doon, 2 buwan. Ako ang nasa kitchen. Tinuruan ko siya, binigay ko yung ingredients niya. Ayun, sineserve na namin sa Chekwa. Maraming umu-order. Gustong-gusto nga nila masarap daw eh. Siguro yung mga umu-order, yung galing na rito, yung galing na sa Czech. Kasi alam nila, popular yan eh. Yung Hungarian na sa Europe, yung beef gulas or pork gulas. Ayan, tingnan niyo yung manok. Pagkaluto, sarap, diba? Yung mainit pa yan ha. Yung buto ha, malambot na malambot. Hindi matigas. Kunting sip-sip mo lang yan sa laman, maalis na kagad yung buto ng manok. Napakalambot. Ayan. Para sa anak ko muna. Ayan, serve muna natin sa kanya. Ayan, masarap yan. Yan ang mga paborito nilang mga pagkain, mashed potato with chicken or
at ano pang gusto nila. Marami yung mga marami akong natutunan sa asawa ko sa pagluluto ng ano, mga Czech food. Kaya, at isinishare ko naman sa anak ko sa Taiwan kung paano pagluto. Ayun, natuto na rin siya. Ayun, nakalagay na sa menu ng anak ko sa Taiwan. Yung beef goulash with mashed potato. Aba, sarap na sarap sila. Or mashed potato with cheese pork chop. Naba, ang sarap, maraming order. Missy. Ayan, nagche-check na ako. Hindi ko na alam kung anong salitang ginagamit ko. Ayan. Marami kasi akong salita eh. Kung minsan hindi ko namamalayan, nagpapanggalatok na ako. Kung minsan na hindi ko namamalayan, kinakausap ko yung asawa at anak ko ng Chekwa. Ay nako, sabi niya, ano ba talaga ang salita mo? Sabi nila sa akin. Tapos pag tumawag naman ako sa Pilipinas, Panggalatok or Tagalog. Pagkatapos kalahating oras, natawag na naman ako sa Taiwan, Chekwa na naman. Katapos dito na naman, English na naman sila. Ay nako, sabi niya, kung minsan bagong gising ako, nagche-chekwa ako sa kanila. Ha? Sabi nilang gano'n sa akin. Hindi kita naintindihan, sabi nila sa akin. Ayan, tingnan niyo pagkaluto, oh. Masarap, oh. Yung balat niya. Paborito ko yung balat niya kasi ang sarap. Napakasarap ng balat niya, pagkaluto niya. Ayan. Diyan ang kwarto ng asawa ko para sa pag-re-repair ng mga computer, tsaka yung sa work niya. Kasi freelancer siya eh. Kailangan may sarili siyang opisina. Walang dada sa harapan. Di mo pwedeng kasama sa isang kwarto yung asawa pag may ginagawa sa computer. Ayun, hindi siya makapag-concentrate. Kailangan niya ng concentration sa sa computer eh. Nag-ano siya eh. Kasi robotic siya eh. Ayan. Kasi kunting mali, hindi nagagalaw yung robot. Reject na kaagad. Kailangan niya intindihin. At saka kailangan niya hindi maingay parati. Kaya kanya-kanya kami ng kwarto pag pag may yung computer, medyo mas maganda malaya ako sa kanya eh. Ay sa anak ko kasi yung anak ko napakaingay eh. Kung minsan nainis na yung anak ko nandoon sa harapan ng asawa ko yung computer sa harapan ng kwarto niya. Kung minsan umiiyak yan habang nagko-computer yung anak ko or di kaya nagdadabog nagsisigaw. O tignan niyo yung yung rice ko. Magandang pagkatimpla. May suka yan ha, at saka asin, at saka mantika. Masarap. Kunti lang niluto ko kasi para sa akin lang naman yan eh. Ayan. Kasi kapag nagluto ako ng maramihan, hindi ko maubos, ubusin ko lahat. Naku, lalaki na naman ang tiyan ko. Kailangan ko mag-diet. Habang tumatanda, kailangan ko ng diet. Ayan, malabo na yung camera ko kasi sa usok ba naman ng mga mapagkain sa obod at sa rice. Ayan. Ang sa akin, ang kinuha ko yung buto-buto. Buto-buto, pero may laman yan. Masarap nga yung pakpak. Tsaka yung sa likod ng manok, masarap. Iniwan ko yung laman para sa anak ko kasi hindi marunong, yan eh, kumain ng may buto-buto. Kaya sa akin yung buto-buto may buto, yung ganyan, yan. Ayan, tingnan niyo yung buto, Naaalis na sa balat ng manok, sa laman ng manok. Yan, tingnan niyo, Kaya gayahin niyo yung ingredients na ginawa ko. Simple lang, walang masyadong maraming chichiburiching mga nilalagay. Simple lang sa akin. Kasi napakaraming ingredients kuminsan masama rin ng lasa eh. Hindi rin gaano kasarap. Kaya simpleng simpleng ingredients, okay na yan. Ayan
Ayan, yung may buto-buto, ba masarap yun sa akin. Yung balat ang kinukuha ko kasi masarap. Ayan o, kaso nga lang dumikit yung balat sa ano, yung sa kawali. Ayan. Ayan, kinuha ko yung lahat yung balat. Yan ang paborito ko yung balat. Ayan. Okay na yan sa akin. Tsaka yung kanin na, oh, perfect, oh. Ano yan, masarap yung kanin. Kasi timplado na eh. May asin at tsaka suka at tsaka ano eh. May mantika. Masarap na yan. Kahit na sauce lang ng manok yan, with rice lang, okay na yan. Masarap na. Ay, laki ng subo ko sa wala pang tanghalian yan ha. Gutom na ako eh. Ayan. Kanya, tingnan niyo kung kumakain kami. Yung isa nandun sa kwarto niya, yung isa nandun sa lamesa niya. Busy sila sa pagko-computer. Ako naman, kaya kanya-kanya kami ng style sa pagkain. Hindi kami nagsasabay sa lamesa. Ayan. Nagsasabay lang kami kumain kapag nasa restaurant kami. Ganyan kami kumain. Ayan. Parang walang pakialaman ba? Basta binigyan mo sila ng pagkain, okay na. Nasanay na kaming ano ganyan. Ayan. Tingnan niyo, oh. Sarap, oh. Yung balat, oh. Grabe ang subo ko sa balat. Napakasarap kaya. Tapos yung kanin, ang sarap, ha? Masarap yung kanin. Masarap pagkaluto. Sabi ko sa inyo, gayahin niyo yung pagluluto ng ng kanin ko. Pag naluto naman hindi mo malalasahan yung suka eh. Parang natural lang. Parang sinaing lang. Ganon din. Super sarap. Ayan, nalalaglag na yung yung ano ba yan, yung damit ko. Ayan. Ah, busy ako sa sa manok. Kailangan kailangan ko mag-concentrate kasi gutom ako diyan. Isang araw na hindi ako kumain. Ayan. Ayan. Kung minsan dito sa Europe, ganyan silang kumain. Kung naisipan nilang kumain, walang time silang kung kailan nila gustong kumain. Kakain sila. Ayan. Laman yan, ha? Ayan, sinubo ko. Grabe. Napakasarap. Tingnan yung buto, oh. Super lambot ng buto. Ayan, pag may oven kayo sa bahay, ganito ang gawin nyo sa manok ninyo, buong manok. Or di kaya yung lang, yung mga legs. Tapos, may pinya pa. Ayan, napakasarap. Ayan. Super simple lang yung pagluluto ko ng manok. Grabe. Grabe, super sarap. Ngayon, manood muna kayo. Baka sa panonood ninyo, magutom kayo. Kung gusto yung malaman kung anong mga ingredients ang inilagay ko doon sa sauce, paano lang? Toyo, suka, ketchup, parang barbecue style. Yun ang mga ko, paminta, bawang, sibuyas. Ayan lang ang nilagay ko. Tsaka yung magic sarap. Wala nang iba. Tsaka luya pala. Ayan. Tingnan nyo, oh. Pakpak yata yung nakain ko dyan. O, tingnan yung pakpak ko. Ang lambot, oh. Napakalambot ng manok. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Yan, puro buto-buto yung yung nasa kinuha kong pagkain ko. Tingnan nyo, nginangat ko pati buto kasi super lambot with pinya. Ayan. Takaw ko, matakaw. Tingnan nyo yung mga bilbil ko.